Another day, another ganap ng inyong aligagang The Modern Mom. Tara mga mare, samahan nyo ako magpakapagod today. Kung yung ibang mga nanay nga mga mare, napakaaga magising, ay nako mare, ako hindi ko maintindihan bakit lagi ako tinatanghali. 10 AM na nga ako nagising at sapilitan pa to mga mare dahil kailangan ko magluto ng breakfast. Bago nga ang lahat para tayo ganahan, kailangan natin mag-stretching at una kong ginagawa ay umiinom muna ako ng isang basong tubig. Tagay ng tubig para sa mga napakasisipag na nanay talaga naman. Parang di naman ako kabilang dun. Imbis na kape mga mari ko, tubig ang inumin natin kasi mas marami tayong nawawalang tubig pag natutulog. Pagpasensyahan nyo na kung ang umagang ito ay medyo naglalapot. Kitang-kita naman sa itsura ko dahil nga napakainit. Grabe, alas 10 pa lang napakainit na dito sa may Bustos. Mix ko na nga mga mare ito at kasama ko si Ate Isa. Hindi pala nakarecord yung camera kaya hindi ko na-capture. So bago ang lahat, nilinis ko muna yung lulutuan natin kasi baka mamaya maraming perfect dyan makita. Ang dumi naman daw ng lutuan natin. Dito na nga lang ako sa induction nagluto mga mari ko kasi tinatamad ako magbalik-balik dun sa may back door. Inam din talaga yung induction na to sa bahay kasi pag tinatamad talaga ako magluto sa labas, to the rescue nga ito. Lagyan ko na ng butter to mga mari ko at minix-mix ko lang din para nang sa ganun ay hindi dumikit dito. Pero non-stick naman tong ating cookware from EcoWin. Medyo napadami na nga lang ng butter ang lagay natin mga mari ko. At ayan na mga mima ang ating first luto. Alam nyo mga mari, pag may mga gamit tayo sa kusina na nakakatulong talaga, kagaya na lang nitong lalagyanan ko ng butter, tignan mo naman, meron din siyang guide kung paano mo siya hihiwain. O diba mga mari, napaka-easy and at the same time, hindi na messy sa may ref and then kukunin mo na lang siyang ganyan. Must have to, parang 99 pesos ko lang ata nabili itong lalagyan ng butter namin. Maya nga lang mga mari ko, sinauli ni Ate Isa yung nakuha niya dahil yung binigay ko nga raw mga mari ay sunog. Tapos maya nga lang mga mari ko, nagising na ang Olivia at ayan na amoy niya na nagluluto na ako ng pancake. Kaya naman very happy talaga siya. Na kung ginagawa mga mari, pag nagising siya, tinatanong ko kung kamusta ba yung tulog niya. Tapos sasagot naman siya ng so good. Ito talaga mga mima, si Via, magana talaga siyang kumain. Tapos mga mari ko, siya din yung nakatuto na dapat sa table kumakain. Si Isa kasi, Diyos ko mima, dahil nga may sarili siyang mundo, minsan gusto niya kumakain sa may sofa. Pero unti-unti tinuturuan ko na dapat dito sa kitchen. And then si Via mga mari ko, kumakain na rin siya mag-isa at the age nung kanyang nag-BLW kami. Yun yung perks ng BLW mga mari ko. I-share ko na nga rin pala mga mari, first day ko sa bahay with kids talaga kasi ang inyong Daddy Bernard na-evict na dito sa bahay. Parang gusto na daw niya makita ang outside world. May work siya mga mari ko, nagulat ako biglang nagkaroon siya ng work. Wala, hindi ako makapag-decide mga mari kasi nga kailangan ko siya dito sa bahay. Pero sabi nga niya, gusto niyang mag-work doon sa may pinapasukan ng kapatid niya dahil kulang din ng manpower. So, sige, bahala ka ako sa buhay mo. Of course, para ma-meet din namin ng mabilis yung mga goal namin sa buhay. Basta mga mare, tsaka ako na lang i-reveal sa inyo pagka okay na plakado na at hawak ko na ang mga bagay-bagay. Ganon. Of course, to the rescue na ang aking biyanan mga mare ko dahil may iwan sa kanya yung dalawang bata at ako ay merong agenda for today's video. Ito pa ang kinagandahan kay Via mga mare ko. Mahilig talaga siya sa mga prutas, papaya, except sa maaasim mga mima. Isa naman mga mare, gustong-gusto niya yung maaasim. Grabe, no, makikita mo talaga nagkaroon ng ano daw, syempre, this is the reality. Lahat ng tira ay ako ang kakain. Pero konti lang yung kinain ko, mga mari ko, dahil ka-adjust lang ng brace ko. Sobrang sakit, me. After kong kumain, mga mari ko, mayak na rin ako at yung mga bata ay ginaya ko na rin dahil susunduin na naman ulit sila nung biyanan ko dahil sa kanila nga maiiwan. So, eto mga mari, binalikan ko sila kasi nagwawala si Via. Nakita ko, ayaw niyang sumama sa biyanan ko. Pero later on, na-manage naman. Ayan, lumalakad na sila kaya hindi na ako nagpakita ulit. Grabe talaga, kaya dito ko na-realize na hindi pa ako pwedeng mag-work outside. After yan mga mare, bumili na ako ng pintura dito sa may tindahan ng pintura. Gusto nila ay maliwalas ang kulay, kaya ang pinili ko ay hint of vanilla, pero mali yata ako ng choice kasi akala ko yun yung nasa baba. Anyway mga mare, nandito na tayo sa bagong bahay ng aking tita na kanilang nilipatan at talaga namang kita mo naman na hindi talaga kaaya-aya yung itsura. Like may mga sulat talaga mga mima ko ng bonggang-bongga. Kaya naman sabi ko ay pinturahan na namin since madali lang naman tong pinturahan, malalaman natin. And for sure, isang bata na naman po ang nag-practice dito ng pagsusulat sa may dingding na to. Tsaka para nang sa ganun, mahilamusan ba yung pader na to ng bagong pintura para may bagong pag-asa ba?
So, going back dito sa project namin, pipinturahan lang naman namin to mga mare. So sabi ko sa kanila ay kaskasin na nila ng liha para nang sa ganun mas makapit. Hindi ko na binura yung pintura kasi mga mima, Diyos ko, aabutin kami ng siyam-siyam and ala ako masyadong ganong time. Ako na ngayon nagpresentang magpintura dito mga mare since for the tipid talaga kami. Marami pang nangyari bukod dyan basta mga mima naman mga mare ko. Pag nagtitipid talaga tayo, lumalabas yung mga skills natin. Kumbaga nakakaya natin lahat as in. Sa una ay natutuwa pa ako mga mare, enjoy pa ako, pero nung lumaon, Diyos ko, mima ko, gravity talaga. Tapos sabayan mo pa ng napakainit. Kaya mga mari ko, yung sinuot ko na lang talagang damit, yung pwedeng pangluganggang ganon. Yung pwedeng, kahit marumihan siya, makapintura siya, pwede na siyang itapon. Inuna namin ng first coating, mga mari ko, para matakpan lahat ng color gray dyan. Tapos aabot pa yata kami sa third coating, kasi grabe talaga yung pagka-gray. Na pagod na ako, mga mari ko. Pagod na, wala pang tatapos. Pinatapos ko muna nga dito at kumain muna ako ng binatog dahil may nagtitinda dito sa may Tumana. So, first time kong kumain ulit ng binatog kasi sa amin, walang nagtitinda. Grabe, ang sarap talaga ng binatog. Alam mo yun, yung amoy pa lang niya, maa-addict ka. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, habang kumakain ako, mando ako ng mando dito sa pamangkin. Ay, pinsan ko pala to, Mare. Habang pinapanood ko siya dito, ko na-realize talaga na grabe, ang hirap pala ng trabaho ng mga karpintero, ng pintor, ng construction worker. As in, lahat naman ng mga nasa skills na or skilled workers. Yun, deserve talaga nila yung 1,000 pataas na sahod per day. Tapos kumaha, buti nga orderless tong pintura na nabili ko sa Boysen. Tapos diba yung ibang mga construction worker, ibang mga pintor, wala silang PPE or protective equipment, na amoy nila mga mima ko yung mga, yung mga chemicals, tas ang init, naglalapot ka. Ay, hindi biro talagang mga ganitong trabaho mga mima ko, grabe. Punto nga na to mga mare, pagod na ako at nagmamadali na talaga ako kasi alis yung binan ko, wala nang magbabantay sa mga anak ko, kaya kailangan ko umuwi ng 6 PM. Kaya ito yung natapos namin mga mima, hindi ko na nabidyohan masyado. Hindi pa tapos yan mga mari ko, pero sabi ko nga ay ako yung magpapaalam na. Tignan mo naman kasi yung itsura ko mga mima, grabe. Ito mga mari ko yung ngaragan ngayong araw na natapos natin at babalik pa ako dito para naman mag-skin ko. Happy naman ako mga mari kasi nga wala akong na-offer na money sa kanila. Naglilipat sila. So ito yung aking way of help. Act of service. Hanggang dito na lang ang ating for today's ngaragan mga mare ko. Hindi ko na na-video ang iba dahil full storage na tayo. And see you on our next vlog. Bye-bye!